mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, o di ba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ano, buhay pa ba kayo? Ayan, sinigurado ko ang boses natin ay okay, ha? Hindi pang chipmunks katulad kagabi, mga hiya kayo. But anyway, ayun, nakatulog naman ako na maayos, pero medyo masama pa rin ang aking pakiramdam, mga buweks. Pero papasok na lang ako sa work mamaya-maya para hindi masayang ang ating, ang beauty. Mukhang okay-okay naman na siya. But anyway, kamusta naman kayo? Hello po sa mga nanonood dyan. Ayan, ay, dami ha. In fairness, 1 million na. Diba? Ganito. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Maraming salamat sa mga nag-like sa inyo. Sa mga hindi pa nagla-likes dyan, kung ayaw may stroke, galaw-galaw para hindi ba pa-imburnal. Diba? Anyway, ito na nga mga buweks. Nagbabarado ang ilong ko. Nakalimutan ko ang aking nasal spray. But anyway, ito na nga. Nakakaloka ito mga buweks. Okay, nasaan na ba yun? Ayan. Nawala. Ito na. Okay, nakakaloka naman. Ito nga, itong ating Reynang si CJ Opiasa ay talaga naman tuloy-tuloy ang kanyang tagumpay. Diba? Nakakatuwa naman yan. Ayan. Palakpakan natin si CJ, no? Tuloy-tuloy ang kanyang tagumpay sa mundo ng pageantry na siya na nga ngayon ang ating Miss Grand International 2024, diba? At talaga naman, nagkaroon ulit siya ng masasabi nating Grand Homecoming Parade na dinaluhan ni Papa Nawat, galing pa ng Thailand kahapon, at mga staff, no, ng Miss Grand International Organization. And of course, nandiyan rin si Anita Rose Gomez, diba? Talaga namang kitang-kita ang kanyang katawan ay naghihimutok sa kaseksihan, diba? At napansin ko dito, ang dami-daming mga guards, no? Mga, bodyguards ni CJ Opiasa. Talagang pinakita dito ng organization ng Miss Grand Philippines ang pangangalaga at seguridad, ayan, no? Sa ating reynang si CJ Opiasa. So, kudos dyan, no? Ang galing-galing. Nakakatuwa naman. At kitang-kita rin natin na nag-i-enjoy si CJ Opiasa sa kanyang Grand Homecoming Parade, di ba? Kung iisipin nyo, my gosh. Parang 2 beses siyang nakoronahan, di ba? Kasi yung first runner-up, tapos etong title niya. And of course, yung kanyang Grand Homecoming Parade, di ba? Nakakaloka yan. Talagang napaka-historical ng kanyang reign, di ba? Kudos. At ngayon nga ay naka-BMW na ang lola nyo, di ba? Panalo. Ang galing, ang galing-galing. Okay. Sa kasamaang palad, inulan nga lang. Pero winner pa rin ang ating reyna, di ba? Talagang umulan man o umaraw ay talaga namang tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagpapasabog dito sa kanyang homecoming parade, di ba? Hindi siya nagpaawa, talagang tuloy-tuloy, hindi nag-inarte, hindi maarte na kesyo umuulan at ititigil na, di ba? Hindi ganon. Sayang yung gown. Nang hinayang ako sa gown ni Mactumang. Kasi nga siya, nabasa siya. Pero okay lang. Mukhang caring-caring lang naman niya kay Mactumang. Siyempre, biruin nyo title holder. Kauna-unahang Miss Grand International title holder from the Philippines, di ba? Ang may suot ng kanyang masterpiece. O, di ba? Talagang hindi nagpayong ang ating reyna, di ba? May nakita nga ako dyan na hindi ko alam kung sino may hawak ng payong. Basta may nakita ako dyan malapit kay CJ na may hawak ng payong. Siya yung nakapayong, hindi si CJ Opiasa, di ba? Pero ayun, hindi nga nag-inarte ang ating reyna at nakakatuwa naman dahil dinumog ito. Ang mga tao dyan, mga bots, hindi nagkandamayaw, no? Talagang tuloy-tuloy ang kanilang suporta kay CJ Opiasa, di ba? Ang galing-galing lang. Yung ating mga kababayang Pinoy ay talagang nagpunta dyan sa MOA, no? Sa MOA, mall. Ayan, sa mall yan.
talagang hindi sila magkandamayaw at talagang sinuportahan nila ng buong puso, buong kaluluwa ang ating reynang si CJ Opiasa. Ayan, palakpakan natin sila dito. So, kudos sa ating mga kababayang Pinoy. But anyway, ito na mga Bwex, no? Itong mga stupid bahay natin, ayan, mga Indodilulo ay talaga naman. Kinukumpara pa ng bonggang-bongga talaga ang homecoming ni Ariska, itong kanilang reyna ng Miss Grand International 2016. Dito sa ating reynang si CJ Opiasa sa kanyang homecoming parade kahapon, no? Ngayon ngang meron tayong Miss Grand International 2024 title holder. Ay talaga naman, hindi na sila matahimik talaga sa pambabash sa Philippines, no? Sinasabi nila na the best daw talaga ang kanilang homecoming parade, di ba? Eh di kung the best sila, eh di sila na, di ba? Pero tignan nyo naman, nakakaloka. Well, let's see, no? Kasi yung sa kanila, naka-van yata itong I don't know, parang hindi naman van. Kotse din siya, siguro parang SUV type, no? Tapos itong si CJ Opiasa, talaga namang naka-BMW o G1, taray. Etong si Ariska naka-Toyota, o di ba? Pero wala namang kaso yan. Kahit ano yung sinakyan nila. Basta nagkaroon ng homecoming parade na ipakita yung kanilang tagumpay sa kanilang mga kababayan, di ba? So okay na yan. But anyway, kung titingnan nyo, mas pasabog talaga yung kay CJ Opiasa, mga Bwex. Kasi tingnan nyo na lang ang daming mga bodyguards ni CJ Opiasa, di ba? And pangalawa, tingnan nyo naman yung mga tao dyan sa Indo. Kung sino yung mga naka-appreciate dyan. Meron ba? Meron naman unti-unti lang, di ba? Pero tingnan mo dito sa kay CJ Opiasa. Talagang ang daming mga Pilipino, mga Bwex. Kahit na sa MOA lang yan, di ba? Dapat nga sana sa sa EDSA. Deserve ni CJ yung EDSA, no? Yung may malaking float talaga. Pero ayan, maganda rin kasi pag ganito, mas nakikita ng mga tao yung reyna, di ba, ng malapitan. Ayan, kahit na may mga guards pa dyan. But anyway, kung ikukumpara natin yung homecoming parade ni CJ Opiasa dito kay Ariska Putri ba ito yung apelido niya, no? Yung kanilang homecoming parade noong 2016. Well, mas maganda naman yung kay CJ Opiasa, di ba? Talagang kinukumpara nila. Nakakaloka, parang hindi na nahiya itong mga dilulo na ito, di ba? Feeling nila sila talaga yung yung superior sa mundo ng pageantry. Ewan ko sa inyo, mga kayo? Mga papansin din kayo, eh. Gusto nyo talaga, kayo lagi, Parang, hindi ko naman masabi na pero parang napaka-irrelevant nila, sa totoo lang, no? But anyway, eto nga. Nakita natin si Papa Nawat na meron siyang suot na, alam niyo, na, tawag dito? Philippines, no? Sa kanyang shirt. Ayan. So, thank you naman, Papa Nawat. Ay, ba't natawa? Palakpak yan dapat. Ayan. O, diba? So, kudos naman, sabi ni Papa Nawat, kaya niya daw suot yung damit na yan. Kasi nga daw, sabi niya, I love the Philippines. At naniniwala naman ako dyan, mga Bwex. That's why I'm wearing a Philippine shirt. Kasi nga, kung hindi love ni Papa Nawat yung Pilipinas, hindi niya itutuloy-tuloy ng ilang taon or mahigit isang dekada na yung pagsuporta niya sa ating mga kababayang Pinoy diyan sa sa cemetery. Ayan, no? Hindi ko matandaan kung ano cemetery yan, basta sa Manila yan. Meron siyang charity diyan na tinutuloy niya. Kumbaga tinutulungan niya na talagang continuously ayan sa sementeryo. I don't know, siguro parang sabi ni Papa Nawat meron daw sa kanya parang may sa kanya, parang may ba yung sinabi niya dati, parang hindi naman sentimental value pero may pagpapahalaga siya doon sa mga nakatira sa sementeryo. Parang gano'n. Siguro may experiences siya dati. Siguro naranasan niya yan dati, parang gano'n, no? Sa kanila sa Thailand, ganyan. Kaya iba yung dating sa kanya. Well, kudos kay Papa Nawat, no? Talagang nakikita ko na legit na love niya talaga ang Philippines, di ba? Ayan, sa mga gusto pong bumili sa inyo ng ganitong shirt, ayan, mabibili niyo yan sa tawag dito, sa, nakalimutan ko yung pangalan, sa Mega Mall yan Ayan, yung mga bilihan ng mga bilihan ng mga Filipino, nakalimutan ko, lagi ko nakakalimutan yung pangalan niya. But anyway, dyan yan sa Mega Mall. Yung bilihan ng mga terno or mga Filipiniana, mga ganyan-ganyan. Nakalimutan ko yung pangalan ng store. But anyway, ayan, kudos kay Papa Nawat. Thank you so much. Ayan, galing talaga. Okay. Ito pa, nakakaloka pa ito, ang mga Indodilulo. Ayan, no?
pinost nga nila ito mga pictures, itong mga reyna natin no, sa Pilipinas. Talaga namang ayaw nilang tantanan ang Pilipinas sa mga buweks. Nakakaloka talaga ito. Actually, itong picture na ito, ipinost ko na to dati. Dati pinost ko na to. Maganda ito yung pagkakagawa nito. Pero ngayon, nandyan na nga si Gio Opiasa, no? Tapos pinost nila, ibig sabihin, nag-comment sila dyan sa picture na yan. Tapos, nirepost naman, inedit ni, anong tawag dito? Si Pageant Aficionado, ayan. Ang sabi dito ng mga Indo di Lulo, please guys, from now on, we think of a new mockery for the bakla. Because the mockery, no golden crown, no opinion. We can no longer use. Natatawa ko dyan. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Pero nagets ko naman. Ang sinasabi dito, parang para sa kanila, yung ano ba yung mockery? Basta parang ano daw, parang yung corona daw ay napunta na sa Pilipinas. So parang nag-start na magtiwala at i-hype ni Papa Nawat ang Pilipinas sa Miss Grand International. So ngayon, parang nawala na sila ng pag-asa. Ayan, no, ang mga Indo di Lulo. Kaya naman, dapat daw ay parang, ang sinasabi dito, hindi na daw nila magagamit etong ano na ito, etong Miss Grand International. Ayan, no, talagang mga ano itong mga dilulo na ito, no? Parang hindi na nila magagamit ang Miss Grand International kasi nga nasa Pilipinas na at hawak na natin si Papa Nawat. Ito talaga mga Indo na ito alam niyo yun, mapaghahalataan sila na ano na ginamit lang nila talaga yung Miss Grand International, no? Organization. Well, anyway, naggamitan lang din naman sila di ba? So, ito namang si Jid Madila, mukha namang hindi legit na ano na, alam niyo yun, sa totoo lang yung nanalo nga yung ano ng runner-up yung reyna nila sa Indonesia, yung ginanap yung ano doon, yung Miss Grand International, di ba nag-runner-up yun? Naloka talaga ako dun mga buweks. Tingnan nyo yung mukha niya ngayon, Diyos ko Lord, parang, ewan ko kung ano nangyari dun sa mga pina-opera ni, ni Jid Manila, di ba? Puro tinginig na yung mukha, nakakaloka, di ba? Parang nawala na-deform na yata, charito. But anyway, ayun nga, sabi nila, hindi na daw nila magagamit ang Miss Grand International Organization. Parang sinasabi nila na maghanap na daw sila ng bagong maluloko nila, mauuto nila, diba? Good luck sa kanila, diba? So, ayun, ayan. So, ngayon, eto naman, no? Eto mga Bex, no? Sa totoo lang, no? Etong kay CJ Opiasa, nakakatuwa naman. So, ito yung nakarating na balita sa akin, mga Bex, no? Alam niyo ba, yung crown ni CJ Opiasa, ay, talaga naman, mga Bex. Etong suot niyang corona dito sa kanyang homecoming parade, ang nakarating sa aking balita ay totoong Miss Grand International crown daw ito. O, diba? Totoo ang mga batyo, diba? Hindi ito peke. O, diba? Nakakatuwa naman ito. Talagang totoo ang pinasuot kay CJ Opiasa na corona. Hindi katulad kay Rachel Gupta, yung nag-homecoming parade siya na peke ito. Diba? Kasi may tiwala talaga si Papa Nawat, diba? Sa 4 points, o diba? Nakakatuwa naman. Talagang ipinasuot sa ating reyna ang totoong corona ng Miss Grand International. Ang taray, ha? Nakakatuwa naman yung pagtitiwala ni Papa Nawat sa ating bansa, no? Hindi lang sa ating reyna, pati sa ating bansa. Kasi alam niya na hindi mga magnanakaw ng corona ang Pilipinas. O, diba? Hindi katulad ng iba dyan sa tabi-tabi, diba? So, talagang buong-buo ang tiwala ni Papa Nawat sa ating reyna at saka sa ating mga kababayan, ganun din sa ating bansang Pilipinas, diba? So, kudos dyan kay Papa Nawat. Ang galing-galing. Thank you for trusting our queen and our country and our countrymen. O, diba? Saray, Okay. Dito naman, ayan, ang nakarating pa sa aking balita, akala ko this week na yung press ko ng Miss Grand Philippines. Ayan. Para malaman natin talaga yung full roster ng mga kandidata. Pero mga Bex, inurong ito. O, diba? Inurong. O. Bakit? Kasi may hinihintay nga. O, diba?
Sino kaya itong pinakamabigat na pangalan na may hinihintay nila sa Miss Grand Philippines? O diwa, ito na kaya si MMG? O diwa, nakakaloka yan mga bweks! Nakakaloka talaga yan. Dapat ngayon daw week na to. Pero ginawang June 20. O diba, kailan ang finals? Sa July 26. O diba, isang buwan lang ang duration. Nakakaloka ito ha. Parang, ay nako. Ay hindi, matagal-tagal din yan. Isang buwan, no? Tama, kasi ang Miss Grand International, bali 3 weeks lang di ba? So, matagal-tagal din yan. Sana marami silang maging kaganapan, no? Katulad ng MGI. Balita ko magkakaroon sila ng, ng grand voice, ganyan, no? At saka pupunta sila ng Boracay, ayan. Well, ayun nga, dapat nga ngayong week na ito ang press con ng Miss Grand Philippines, pero ginawa itong June 20 kasi daw may hinihintay. Diyos ko Lord, wag na kayong magpa-pageant. Nakakaloka naman itong Miss Grand Philippines. Kung meron kayong hinihintay, di yun na lang yung i-appoint nyo. Pagagastusin nyo pa yung mga kandidata, nakakaloka kayo, diba? But anyway, ewan ko dito kay AOB. Anyway, ayun, good luck sa mga girls. Ito pa ang pinakamalupit, mga bweks. Si Rachel Gupta, naglabas pa ng kanilang conversation ng kanyang madear. O, diba? Talaga namang gusto niyang ipaimburnal talaga ang Miss Grand Philippines. Ayan, naglalabas na siya ng kanyang mga resibo. Pero itong mga resibo niya ay mga phone calls. Panoorin nyo ito, ha? You can eat it again. Well, 4 I have hours. a cold and my throat hurts and I have a fever. Okay, so I need you to first get some warm water with salt in it and do salt water gargles. It's too much work. Remove it. No, it's not really. No, Just it's call too much work. now I that- cannot. It's really not, honey. It's too much work. And then I can't just do it. remove it up if you can. I don't want you to fall asleep like this. I cannot, Mom, get salt now. You know, it's really impossible to arrange things with this hotel. Like, I'll call them and then they'll be like this and that, this and that. It'll take me 30 minutes to explain that I want salt. I can't. Really? It's so simple. You The just call them and kitchen is tell them, can you send closed. salt? They're not in the mood right now. Most hotels have kitchen open 24/7. Well, this one does. O, Jimbwa? Ayan. Yan daw ay nangyari noong November 2, 2024. Sabi daw dito, impossible task to get salt in hotel. Ay, nakakaloka naman pala. Grabe naman nitong si Rachel Gupta, nakakaawa naman pala ang kanyang mga dinanas dito sa sa kanyang reign, di ba? Pero hindi naman natin alam, baka mamaya, nag-iinarte lang ito or whatsoever para lang, alam niyo yun, makagawa ng mga ganyan-ganyan, di ba? Alam niyo, sa totoo lang, feeling ko, parang feeling ko lang parang sinasabutahe talaga yung MGI, no? Parang, I don't know, parang there's something dito kay Rachel at saka sa kanyang dating national director, no? Parang, I don't know, parang planado, parang ganun, no? I don't know lang, parang ganun lang kasi nakikita ko, So, eto nga si Rachel Gupta ay ayaw daw, bigyan ng salt o wala daw salt sa hotel, ganyan-ganyan. Posible ba yun na walang salt, diba? I don't know. Baka naman tinatamad lang siyang baka naman tinatamad lang siyang kumuha doon sa or tumawag sa mga bellboys, diba? Baka gusto niya mag-utos lang, wala siyang mautusan, diba? Wala na kasi doon yung utusan niya, diba? Charito, kaya ayaw niya kumuha ng bellboy, diba? Nakakaloka ito. But anyway, ayan, unti-unti na naglalabas itong si Rachel Gupta ng kanyang mga alas para nga, syempre, mas maraming maakuha ng kanyang, ng simpatya, pero titignan pa rin natin yung kanyang mga magiging bugahan sa mga susunod na araw, di ba? Ang pinagtataka ko lang, bakit yung ganito naka-record pa? Di ba? Bakit naka-record pa yung ganon? Di ba? I don't know. Bakit naka-record yung ganon? Ano ba? Pinlano ba na, na i-record tapos paputukin ito sa social media para mas pumangit lagi lalo ang image ng Miss Grand International Organization, di ba? Nakakaloka sana yung mga ilabas ng mga resibo, yung talaga mga legal documents, mga ganyan-ganyan katulad ng nilabas ng Miss Grand International Organization, hindi ganito-ganito parang parang pa-clout, no? Diyos ko, pati ba naman yung asin? Yung asin talaga, dinamay pa sa issue, di ba? Kamusta naman yun, di ba?
Nakakaloka naman itong si Rachel Gupta. But anyway, mga Brex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!